I'll be straight. Yung smart, pati itong globe, ilang taon na ito? At ang sagot palagi sa akin, the party cannot be reached. Saan pala pumunta yung yawa na yun? Kung ganun lang naman ibigay niyo sa amin, we are a republic, a sovereign country. Bear that in mind, because the patience of the Filipino people is reaching its limit. At I will be the one to articulate the anger of the Filipino people. And you might not want what I intend to do with you. Kindly improve the services before December. I want to call Jesus Christ to Bethlehem. Better have that line cleared. Kumusta po kayong lahat? Welcome ulit sa channel ko. Sa katatapos lang na SONA ni Pangulong Duterte, isa sa tinalakay niya ay ang tungkol sa telecommunications natin sa Pilipinas. Alam nating matagal ng problema sa Pilipinas itong serbisyo na binibigay ng mga telecommunication companies tulad nitong Smart at saka ng Globe. Hindi na natapos-tapos yung problema sa Smart and Globe na bukod sa mahal na ay napakabagal pa ng internet connection na binibigay nila sa mga tao. Napakatagal na issue na ito at hanggang ngayon ay parang wala silang ginagawang paraan para ayusin itong mga kapalpakan nila. Ngayon sa panahon ng pandemya, alam natin kailangan natin ang isang maayos at mabilis na internet. Katulad halimbawa ng mga OFWs o yung mga tao na nasa labas ng Pilipinas. At ang tanging communication na pwede nilang gawin ay ang paggamit ng internet para makontak o makausap man lang yung mga kamag-anak nila na wala sa Pilipinas. Ang kaso, parang napakahirap at napakabagal ng koneksyon. Mapa Globe man or mapa Smart. At isa pa, sa panahon ng pandemya, meron kasing mga proposal na mag-e-learning yung mga estudyante. Ngayon ito ay isa sa mga pinakamalaking problema dahil paano nga mag-e-learning itong mga estudyante kung napakabagal ng internet. Ilang taon na pinag-uusapan itong mga hindi magandang serbisyo ng Globe at saka ng Smart. At ngayon nga ay talagang napuno na yata si Pangulong Duterte at sa SONA niya ay binigyan nga niya ng taning o warning itong Smart at saka itong Globe na kapag hindi sila umayos hanggang December ay ipapasara niya ito. So kaabang-abang ang mga hakbang na gagawin ng telecommunications na ito kung ano ang pwede nilang gawin para hindi sila mapasara. At dito sa video na ito mapapanood natin yung komento rin ni Pastor Apollo Quiboloy tungkol dito sa telecommunications company at kung ano yung masasabi niya sa SONA ni Pangulong Duterte nung binigyan niya ng babala itong telecommunication companies natin. At sinasabi nga nila baka pwedeng mapastop ulit ito ni Pastor Apollo Quiboloy. Kaya rin siguro kampante itong Globe at saka itong Smart dahil alam nila na walang choice yung mga tao. Kumbaga wala nang ibang mapagpilian Wala ka talagang choice kung di gamitin yung mga serbisyo nila. Kung kaya parang kampante sila, parang relax lang sila na kahit anong serbisyo, kahit gaano kapangit na serbisyo na ibibigay nila, ay kakagatin pa rin ito ng mga tao dahil ito lang yung options na meron sila. Ang masama nito, kumikita sila ng malaki dahil sa napakamahal na serbisyo na ino-offer nila sa mga tao. So ang nangyayari, sila yung kumikita, luging-lugi naman yung mga tao. Nagbabayad sila ng mahal, pero hindi maayos yung serbisyo na natatanggap nila dito sa dalawang telecommunication companies na ito. So sa SONA nga kanina ni Pangulong Duterte ay diniretso niya na itong dalawang telecommunication companies at binigyan niya ng warning na umayos hanggang December. So just continue watching, panoorin natin kung ano ang magiging comment ni Pastor Apollo Quiboloy dito sa babala ni Pangulong Duterte para sa Smart at saka sa Globe. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell para pag may bagong upload ako,
manonotify kayo. Well, Pastor, ganito po. Unahin ko lang muna ito dahil alam ko, ikaw rin ay nabanggit mo na ito before pa. Ayun, nabanggit po yung tungkol sa mga telecommunication natin. Yan ang problema natin. Yung telephone company dati sa ating bayan ay talagang hindi rin maganda ang serbisyo. Hindi lang si Pangulong Duterte ang nakapansin ito, kundi tayo lahat. Pero ito na nga, meron na siyang warning. At yung kanyang warning hanggang December, at pag hindi nag-ayos ito, ang sabi niya, kanya daw ipasasara. Pastor, ano pong masasabi niyo dyan? Yun nga ang yun ang dalangin ko noon na sana magamit ng pamahalaan ang kapangyarihan upang ang mga tao ay hindi na maaring pagtiisin pa ang mga bagay na dapat hindi pagtiisan. Kasi noong mga nakaraang programa ko dito sa Give Us This Day, pinakita ko yung graph na tayo ang pinakamahina sa lahat ng mga telcos dito sa buong sanlibutan. Pati yung Syria, Lebanon, napakalakas. Pati mga Vietnam, kung sino pa riyan, mga Libya. Ang lalakas ng kanilang mga, yung megabytes nila. Pagkatapos tayo dito, maunlad na bansa na sana tayo, tayo yung pinakamahina. So ito'y sinasadya at napag-usapan nga natin na kung kukuha ka, bibili ka ng data, sa primero malakas. Pagkatapos, hihina na yan hanggang hindi mo alam, ubos na yung binili mo, hindi mo lang pala nagamit. So ito, hindi lang ako ang nagrereklamo, kundi ang lahat ng mga Pilipinong nakausap ko. So ito ay isang magandang hakbang ng ating pamahalaan upang naman ang mga tao nakikinabang sa kanilang mga negosyo laban sa masang Pilipino ay hindi na tayo pahirapan pa, kundi magbigay ng totoong serbisyo tulad ng ginagawa ng lahat ng mga bansa. Yun lang sinabi ko sa inyo, yung Ukraine, kung ihahambing sa atin, mas malago tayo kung sa internet pag-uusapan. Pero doon, libre yan Libre yung internet nila. Tsaka pag bumili ka doon, worth na, alimbawa, 500 pesos o 250 grivna, 1 month na yun gagamitin mo. At saka, libre ka sa lahat ng mga network. Dito, bakit ganito tayo? Kaya yung mga kaibigan natin at mga members natin from Ukraine, pag dumarating dito, very frustrated sila at nahahambing nila tayo doon sa kanila na hindi naman gano'n kagamit ang telco tulad sa atin dito. Kaya magandang hakbangin ito ng ating pamahalaan at salamat sa amang makapangyarihan na malulutas na rin ang problemang ito, Mike. Hindi lang po yung kahinaan ng signal, yung masyadong mahal tayo. Mahal ang binabayaran natin kung kukumpara natin sa ibang mga bansa na sa kanila barya lang Ay sa atin, libu-libo ang binabayaran natin pero mahina pa yung signal. Yun ang isa pang masakit Iba sana kung mababa ang presyo kaso mahal. Ayun nga yun nga yung nandoon nga yung kahirapan. Kasi mahal na, isa sa pinakamahal dito sa mundo, dito sa Asia, pagkatapos ang hinahina pa ng signal, ito'y maliwanag na panggugoyo sa masang Pilipino na gumagamit nito. Kaya dapat matuldukan na talaga ito. At salamat naman at naisama ng ating Pangulo sa kanyang SONA itong bagay na ito na binigyan na niya ng warning hanggang December lang. Anak ko malaking katuparan yon sa mga dalangin natin, hindi lang sa akin kundi sa masang Pilipino. At makikinabang din tayo dito kung sapagkat meron tayong ngayon pandemya, kaya walang person to person na in person na napupunta sa klase, delikado. Kaya IT ang magagamit. Kung malakas na ang ating signal, lahat ng mga Pilipino, kahit nasa pamamahay lang sila, makikinabang dito sa online na pag-aaral. O kung ganito naman kahina, paano na ngayon kung lahat yan gagamit ng internet connection? O kung ngayon nga lang, wala pang ganun, nagkakandaloko-loko na, lalo na kung lahat nandiyan na gumagamit sa mga estudyante natin. Kaya magandang hakbangin ito ng pamahalaan.
Sir, bago ko po ibigay kay Atty. Suplico, may isang tanong ko pa, yung alam nyo, after 4 years ay ito pa rin, nabanggit pa rin ng Pangulo yung problema pa rin natin sa illegal drugs at talagang kakampanya pa rin talaga tayo rito dahil problema pa rin ito. Sabi nga niya, napakalaki ng epekto nito sa bawat pamilyang Pilipino at kailangan na ituloy ang laban. So ano pong masasabi nyo doon, Pastor? Yun nga, ang nakita ko rito sinabi niya na parang nag-take advantage yung mga kriminal kasi nakatutok ngayon ang ating pamahalaan sa COVID-19. Kaya medyo nawala ang konting focus doon sa kanila. Pero maganda yung sinabi niyang warning na huwag kayong aasa na hindi ko kayo aabutan. At maganda rin yung nasabi niya na itong paglilingkod niya at yung pagpoprotekta niya sa mga tao against illegal drugs, against corruption, against yung violations ng kanilang pagkatao sa mga krimen na nangyayari, isang paglilingkod sa kanilang human rights. Iyon ang magandang gusto ko rin na ating tingnan, yung sinabi niyang yon na meron akong kopya nga rito eh. Sabi niya, yung administrasyon ko always believes that freedom from illegal drugs, terrorism, corruption, criminality is itself a human right. Eh yun ang dapat number one na human rights na dapat matalakay. Kasi ang nalalaman nating mga human rights, yun lang nahuhuli ng mga kriminal, yung nahuhuli ng mga drug lords, tapos sigaw ng sigaw yung nasa kabila na saan ang human rights nila, pinatay daw sila, ginanon sila. Eh yun lang ang one side na narinig natin. About the human rights nitong mga nakakaraming Pilipino na naabuso because of the effect of illegal drugs, ng terrorism, ng corruption, ng criminality. Kaya yung anti-terror law na ipinasa, mahalaga yun. Na kung hindi naman tayo terorista, bakit tayo matatakot? Yun nga ang pinakamatinding protection para sa mga law-abiding at mga God-fearing citizens ng ating bansa. Kaya maganda yung sinabi ng ating Pangulo doon, Mike. Okay, Pastor, sandali na po, si Atty. Rolex Suplico po ay may mga tanong. Attorney? Magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi. Magandang gabi naman sa iyo, Atty. Rolex Suplico. Sinabi po kanina ng ating Pangulo na sa kampanya laban sa COVID-19, ang kanyang paniniwala ay buhay muna. Yan ang pong sinabi ng ating Pangulo. Pwede ba makuha ang reaksyon nyo dito? Napakaganda nung sinabi niya. Yung sabi niya, buhay muna kaysa iba pa. Eh, yun nga ang sinasaway sa Estados Unidos ng mga tao. Kasi mas inuuna pa daw ng presidente nila doon ang kanyang re-election, ang kanyang kampanya, kaysa buhay ng tao na hindi niya pinapansin yung nangyayaring pananalasa ng COVID-19 doon sa kanila. Kasi tinututukan ko rin yung nangyayari doon sa bansang Amerika at ito talaga yung reklamo ng tao. At nakikita naman natin parang yung presidente nila doon umiiwas sa issue ng COVID-19 hanggang sa pinakahuli na napakarami nang namamatay. Pero yung kaibahan ng ating presidente, ito, tingnan ninyo, sinabi niya, buhay muna bago ang lahat. So, ito talaga yung dapat na pamuno na ang inuuna ay, kung wala nga ang buhay ng Pilipino, buhay ng tao, ano pa nga ang pakikinabangan ng ating pamahalaan. Kaya, isang magandang halimbawa yon sa lahat ng mga namumuno na unahin ang buhay kaysa ano pa mang iba. Sabi niya, yung pag-aaral, pwedeng i-postpone yung mga proyekto, pero ang buhay ng tao, hindi dapat na i-postpone ang kanyang health o ang kanyang proteksyon. Kaya isang napakagandang halimbawa na binigay ng ating Pangulo sa kanyang pamumuno sa ating bansa, yung buhay muna ang inuuna kaysa ano pa mang iba.